Hi Lagim Diaries! Gusto ko lang naman mag-share ng nakakalungkot at nakakatakot na experience ko. Tawagin niyo na lang akong Celso. Ang pamagat ng kwentong ito ay Mama. Ito po ay tungkol sa mother kong may sakit na cancer. Halos 1 taon din niya nilabanan yung sakit niya. Bago tayo magsimula sa kwento, ay mag-subscribe at mag-follow muna tayo sa YouTube at Facebook page ng Lagim Diaries para updated tayo sa mga bagong episode. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Noong pinakahuling linggo ni Mama, nawalan na siya ng eyesight at tuluyan ng nabulag. Tuwing gabi nangangamoy sampagita, tabako, at iba pang amoy ang buong bahay namin. At saka doon niya sasabihin na nandyan na sila. Nagtataka na lamang kami dahil wala naman dumadating na ibang tao. Halos 10 kami dun sa bahay. Magkakatabi matulog, binabantayan namin si Mama kasama ang mga tiyahin at mga kapatid ko. Tuwing sasabihin niyang nandyan na sila. Nagsisimula na din kami makakaamoy ng kung ano-ano, pero mas matapang yung amoy ng tabako na para bang mas malapit sa amin. Sinasabihan din kami ni Mama na maghanda ng pagkain gaya ng zesto na juice, tubig, biscuits, tabako na 3 piraso at kung ano-ano pang pagkain dahil nagugutom na daw sila. Pero hindi namin alam kung sino tinutukoy niya. Ilang saglit lamang ay biglang nagsasalita na si Mama ng mga pangalan ng mga yumao naming kamag-anak. Kinakausap niya sila na kumain na daw muna sila. Doon kami kinakabahan, baka kunin siya bigla. Lahat kami nag-iiyakan nung time na yon. Imbis na matakot, mas lamang yung lungkot na nararamdaman namin dahil sa mga nangyayari kay Mama. Dumating ang oras na nanghihina na at hindi na kinaya ni Mama ang sakit. Kinuha na siya, pero bago siya mawalan ng hininga, may kausap siya tapos biglang inabot niya pataas ang kanyang kamay. Doon nakita daw ng lola ko yung mother-in-law niya na matagal nang patay. Sinusundo na daw niya ang aking ina. Iyak nang iyak ang lola ko at pilit niya sinasabihan na wag munang kunin ang aking ina dahil bata pa daw kaming mga anak niya. Pero mga ilang minuto lang nawalan na ng buhay si Mama. Namatay si Mama na nakataas ang kanyang kamay. Pilit kong binababa yung kamay. Pilit kong hinihilot na baka maging okay pa siya. Pero huli na ang lahat. Dumating yung araw ng kanyang libing, sobrang masakit dahil nataon pang December 25 ang kanyang libing. Lahat ng tao sa amin sa labas nag-Noche Buena. Parang naging fiesta yung buong street namin sa dami ng tao. Mabait kasi na tao si Mama, madaming kakilala at madami kaibigan. Kinagabihan na ilibing na si Mama. Mga 12 midnight yun sa pagkakaalala ko. Ang gate namin ay gawa sa bakal, tapos kapag binubuksan sumasayad sa semento kaya maingay. May bumukas nga sa gate at sinilip ni Papa. Nagtaka siya dahil wala namang tao at nakasara din naman ang gate. Pagkatapos naman ay parang may naglalakad papunta sa likod ng bahay namin. Sinubukang buksan yung pinto, gawa po sa yero yung pintuan. Kaya dinig namin yon kapag sinusubukan buksan. Pero dahil hindi mabuksan,
Pumunta naman ito sa harapang pinto ng aming bahay. Hinahatak yung parang security gate bago yung pinaka-main sa pintuan. Maya-maya lang ay parang nakapasok na. Sa second floor pala kami tapos ang dingding namin ay yung pinagdikit-dikit na kawayan lang. Tapos yung ilalim ng kwarto namin ay bodega kung saan nakalagay yung ibang damit ni Mama. So balik tayo sa kwento. Bago ka makapasok dun sa pinakabodega, may hagdanang maliit na kahoy. Doon may tumunog na parang may bumaba dito. Pinakinggan ko lang hanggang sa napunta siya sa may tapat ng ulo namin. Naiyak na lang din ako noong narinig kong may umiyak sa ilalim ng higaan ko. Pakiramdam ko si Mama yung umiiyak. Sinilip ko si Papa. Pinapakinggan din pala niya ang umiiyak. Alam kong umiiyak si Papa. Hindi ko alam kung ilan pa kaming gising nung oras na yon. Sinubukan tignan ni Papa ang bodega namin pagbaba niya pa lang sa hagdan. Doon sa pwesto kung saan binawian ng buhay si Mama, nakita niya ang maliwanag daw na ilaw at biglang nawala. Habang pinagkwekwentuhan namin nung umaga na, iyak kami ng iyak, kaya miss na miss ko si Mama pag naaalala ko. Ito lang ang oras na hindi ako natakot sa multo. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.